Yan. Masama yung tawa nga to eh. Okay, good. Ulit guys ha. Refresh ko ulit. We still have 13.5K sa pushback task. Again, itong mga pushback task na to is mga task to from checkers. Lahat ng mga binalik na task na yan is nakakitaan ng mga errors. Meaning, kailangan yung speed nyo is mas mapababa ninyo, especially dito sa mga to. At yung apat na to na alanganin, kung nandito kayo or manonood nyo tong recorded meeting, kailangan mapababa nyo. Kung hindi na kayo makaka-pull bukas. Okay? Hindi na kayo makakapag-task. And yung mga task number nyo na yan, mas dagdagan nyo pa yan. Dito kayo bumawi sa pushback task. Kasi si pushback task, andyan yung pera. Madami dyan kailangan nyo i-edit kasi nga pushback yan. Maraming error dyan, possible, na i-fix ninyo. Meaning, kada fix nyo ng error, yun yung ibabayad sa inyo. Okay? Kasi yung previous labeler ninyo, yung previous labeler na gumawa nito, ang bayad lang sa kanila dyan is yung mga tamang ginawa. Pero yung mga maling ginawa nila na kayo yung mag-aayos as second labeler, hindi na yun sa kanila mababayaran. Doon na sa pinakang last labeler yun babayad. Kung siya yung mag-aayos ng mga error na natitira. Okay ba? So ngayon, kung makikita nyo dito, pagka-pull nyo ng task, diba, meron dito sa gilid ng mga comments. Ito yung comment ni checker. Ang ginagawa ko guys, hindi ko yan tinitignan isa-isa. Ang ginagawa ko pagka-pull ng task, magre-recheck ako ng buong mapa mula sa land image hanggang sa transpo, hanggang sa transpo. And then, kapag naayos ko na yung mga errors dyan, tsaka ako magtitingin dito kung nagawa ko na ba to or hindi pa. Okay? So ngayon, dahil may mga neighbors na tayo, ginagawa ko, in-off ko muna para iwas lag. Hindi masyadong mabigat, 'di ba? Medyo lag, no? Lalo kapag nagdadrag kayo. Ang ginagawa ko, guys, para mapabilis yung drag, mag-R ako. Toggle on, off. Toggle off para mabilis kong madrag kung saan ko gustong grid pumunta. Diba? Kapag hindi kasi naka-R, medyo mabagal yung response ng drag, zoom in, zoom out. Pero kapag naka-R ako, mabilis ko yung masusum kung kahit saan ko sulok kung gusto pumunta. Diba? So, dito ako mag-uumpisa, syempre. Dito tayo mag-uumpisa. Diba itong mapa ninyo? Dito kayo mag-uumpisa. Kapag mag-check kayo, guys, ganito. Pag ganyan. Para hindi kayo naliligaw. Meron kayong flow or pattern na ganyan kayo mag-check. O kung gusto nyo, pag ganito, pwede rin naman pag ganito. Either of the two, kung saan kayo mas mabilis. Pero kasi guys talaga, kapag may grid kasi yan na apat, pagdating sa amin sa checker side, sa labeler kasi wala. Kapag ganito kasi, ganito talaga kami mag-check. Pa-zigzag, pababa. Ganyan yung flow ng pag-check namin and pag-refer. Kaya kung napapansin niyo, dito kami nag-uumpisa. Yes, R lang. Para mas mabilis, medyo mas mapabilis yung pag-drag and pag-check nyo. So again, i-recheck natin siya. Recheck ha, recheck. Walang magko-control T o whatever. Recheck lang. Ibig sabihin recheck, i-check natin kung may mga error pang natitira dito sa pushback, dito sa task na to, na ginawa ni previous labeler. So kailangan mabilis yung mata ninyo sa paghanap ng mga errors. Diba? Pag ganito ako, medyo lag. Mabilis dapat, kahit medyo zoom in, huwag nyo itodo zoom in. Medyo i-zoom out ninyo kapag kayo ay mag-check and then pindot nyo lang si R and R para makita si image tsaka yung label ninyo. Kailangan matutunan nyo maging mabilis mag-check sa checking pa lang. Wala akong nakikitang error pagdating sa land image. Wala. Big error lang yung hinahanap ko. Like missing, maling markings,
mga naka-unpaid, kung may mga hindi pa na-unpaid, and mga fake. Since wala akong nakita, that is good. Punta ako agad sa 3 canopy. Diba? Ganun lang kabilis. Mabilis na dapat dito sa PB kasi nga, yung previous labeler nyo, yung iba dyan, naayos na niya. May mga task lang siya dyan or may mga image lang siya dyan na siguro nakakaligtaan niya bago niya ipasa. Hindi niya agad pulidong nagagawa. Since okay naman si 3 canopy, punta agad tayo kay transportation. Kay transportation, sige, punta tayo kay control 1 para sa polygon. Again, balik tayo sa umpisa. More on focus lang tayo sa road part. Road. Tsaka sa PS. At the same time, i-check na natin yung mga planting strips. Kapag nasa transpo tayo, i-check na rin natin si planting strips. Gamit kayo ng tilde. Tilde key para mas kita nyo yung itsura ng loob ng mismong road. Okay? Pero kasi guys, pagdating sa checker, ganito yung ginagamit ko. Control 2 na agad ako. Kung gusto nyo, pagdating sa pushback task, pagdating sa transpo, nagko-control 2 na agad ako. Hindi na ako nagko-control 1. Bakit? Parehas ko nang ma-check both polygons and lines kapag nasa control 2. Nag-i-start kapag pumipindot ka ng arrow, syempre. Pumipindot ka kasi ng keyboard. Kapag nagdadrag ka ng mouse, nag-aano din yung time. Pero kapag ganito, bigla ka nag-stop. Biglang nag-stop to, hindi mo pinipindot, hindi mo click yung left and right click or scroll down ng mouse mo, sumasayaw lang yung kamay mo, hindi po yan tumatakbo yung oras dyan. Every click ng keyboard, every click ng mouse, every scroll down ng mouse, doon lang tumatakbo yung oras nyo. Doon pumupunta sa work time at the same time makaka-apekto yun sa speed. Okay? So yan. So kahit ang akin, kahit na isang oras mong titigan yan, hindi tumatakbo yung work time mo. Walang pumapasok na work time dyan, magiging 0 pa rin yung work time mo as long as wala kang pinipindot. Kahit isang oras mong titigan yung ginger mo. Kuha nyo ba? So again ha, pagdating sa transpo, control 2 agad kayo. Para po, both polygons and lines yung inyong ma-check. Maging checker side kayo, maging checker kayo kapag nag-check na. Especially sa pushback. Pwede nyo nga itong gawin sa labeler side kahit fresh task. Kasi ang gagawin natin dyan, if ever makakita tayo ng mali sa polygon, switch lang tayo. Pag nakakita tayo ng error sa polygon, okay, control 1, and then ayos. Kapag may nakakita tayo and then balik ulit tayo sa control 2, para at the same time, na-check natin yung mga lines. Okay ba? Nasusundan ba? Di ba mas mabilis yon kaysa yung sa control 1, control 1 kayo, tapos check yung buong mapa, and then balik na naman kayo kasi mag-control 2. Di ba mas mabilis kung control 2 agad? At the same time, parehas yung ma-check si polygon and lines. Okay? Ganito po yung ginagawa namin pagdating sa checker side. Even sa red side, ganito yung ginagawa namin. Control 2 agad. Okay? So, pag control 2, tilde key lang. Ay, hindi naka-tilde key na yan. Ulitin ko ha. Nasaland ako, di ba? Pagkapindot ko sa transportation, control 2, magti-tilde key na yan. Lalabas, ma-off yung pinakang kulay niya. Di ba? So, ayun, since okay naman yung BOC, okay yung planting strips, okay ito, i-check nyo yung intersection kung tama naman. Yes, it is stop. I-check nyo agad dito, naka-by sign, yung mga lines, tama naman, di ba? Ito yung mali. Ito, dapat dito siya nakasnap. Ayusin nyo to. Yung mga ganitong shifted, okay lang yan. Hindi niyan sobrang shifted, so hindi natin yung papakailman. At the same time, sabay-sabay na natin i-check yung polygons, BOC, yung road, and the lines.
Ganyan dapat yung inyong pag-check. Ngayon dito, ito yung mali. Ito is dapat short dash white. Diba? Sa itsura pa lang ng lines mo, ng label mo, hindi natugma doon sa image mismo. So ngayon, binago natin. Ayan o, nilagyan niya ng comment. Kahit hindi ko tignan tong comment dito, alam kong mali yan. Diba? Ganun kayo mag-identify dapat. Eto, mali ito. Anong tama dito? Kulay yellow. Medyo doble, medyo makapal. So, baguhin natin a solid double yellow. Diba? Eto, tama naman. Okay. Since medyo malabo to, I think, i-cut natin dito guys kasi nakikita ko dito sa part na to is wala siyang line. Putol. So, eto gagawin natin tong assist line. Diba? Straight line, okay na yan. Kahit medyo shifted. Okay yung VOC, okay yung cut line. Eto, ginawa niya, stop control. Wala akong nakikitang any stop line. Any signal line, wala rin. Meaning, dapat itong part na to is uncontrolled. So, switch ako sa control 1 para ma-fix ko siya. Select and then road intersection uncontrolled. Balik ulit ako sa control 2. Diba? So, nandito na ulit ako. So, ngayon, dito, kita nyo, diba, nagpatlang-patlang yung mga lines. So, eto, kailangan nyo itong ayusin. This is a solid line, pero may mga space dito. So, ganito kayo mag-cut kung masyadong marami para isahang cut lang. Hindi, isa-isa nyo pa yan, lalong nakakatagal. And then T. Select. Select natin gamit si Shift key para sabay-sabay ma-select. And then, palitan natin ng assist line. Diba? Madali. Ganun dapat yung mga teknika nyo pagdating sa mga ganyan. And then, eto pa, mali na naman to. So, kailangan natin itong i-cut. And then, change this one to solid dash white. Diba? Kasi short dash to. Ito pa, meron pa dito. Yan, nakita ko pa to. Ito, gawin natin tong assist line. Kasi wala namang line dyan. Diba? Ngayon, minsan guys, para mas ma-check ko yung polygon, tinitildi ko. Nilalaro ko din yung tilde habang nag-check ako. Para ma-check ko rin yung polygon niya. Okay? Kailangan talaga mabilis yung mga mata nyo pagdating sa checking. At the same time, mabilis kayong mag-edit. Kapag natutunan nyo yan, magiging ninja kayo dito. Ninja yung tawag namin dito. Okay? So dito, tama naman. Ito, tama naman yung VOC. That's good. At the same time, wala namang PS dyan or planting strips. Ito, okay. Hindi to okay. Bakit? May nakikita akong long dash and this is kulay dilaw. So, babaguhin ko to as yellow, long dash, yellow. Diba? Mas appropriate. Kulay yellow. Dash line yan. Hindi yan solid. Ito, stop. Okay. Ginawa niyang stop control. Okay. Pwede kayong mag-stop para i-check ng mata nyo. Pero huwag kayong pipindot para hindi tumakbo yung oras nyo. Ayos ba? Tapos eto, okay, nilagyan niya. Yung planting strips, eto. May nakikita akong planting strips dito na hindi man na-edit. So, punta agad ako sa mix polygon. Doon ako nag-e-edit eh. Mix polygon, pindutin ko to para ma-hide ko agad to. Nga lang. Ito pa, para ma-hide. And this one, para ma-hide. Diba? Tapos, pindutin ko si planting strips, letter E, para sa face. At ayun, meron na agad. And then, balik ako sa transpo, control 2. Yung ginagawa ko, guys, is para hindi na tayo bumalik sa una. Kumbaga, subdivision by subdivision or grid by grid, natatapos na natin yung lahat ng errors na gagawa na natin. Diba? Pwede yan yung gawin ninyo. Sa mga tempo checkers, ganito din yung gawin nyo kapag mag-check kayo. Okay? Yellow, short dash white. Tapos dito, okay, tama naman. Yung VOC, tama. Ito, I see. Magkaroon dito ng uncontrolled.
Okay, nilagyan niya ng CL. Okay lang din. Eto, since meron ditong intersection, bawal din ang assist line. Dapat, This is a mango. cut line yung gamitin nyo kapag nasa loob Mango. ng intersection, etong hindi magkadugtong na lines. Okay? Mango. Tama naman. Mango. Yan, tama yan. Ito pa. Hindi Kinuha magkadugtong. mo. Magsugtuloy siya. Yan. Guys, ito lahat ng inaano ko ha. Lahat ng mga ine-edit ko dito, sa'yo na yan mapupunta. Kasi in-edit mo na ng ayos. Dapat yung previous labeler sana ang makakapag-ayos niyan at para sa kanya mapunta yung bayad. Pero since hindi niya ginawa, ikaw na nag-aayos, sa iyo mapupunta yung bayad na yan. Lahat ng mga na-edit mo dyan. Diba? Nasa pushback ang pera, guys. Basta tama yung ma-edit nyo at mapasa nyo, hindi na to mapupushback ni checker. Kung meron man kang nakaligtaan na pa isa or dalawa, kaya na ni checker yon i-edit and pass. Okay? Para ma-approve lang. Diba? Kaya dapat talaga, guys, yung mga checker nyo, kinakaibigan nyo yan sila. Para bigyan kayo minsan ng bonus. Bonus edit. Kasi yung iba, mahigpit na mga checkers, kahit isa, dalawa lang yan, pinupushback pa nila. Diba? Eto, i-delete natin kasi meron dito na walang lines. Ang gamitin natin, copy tayo dito ng cut line. Ganun ka ba din? Lagyan natin ng cut line. Lahat ng mga ine-edit ko dito ng mga lines, bayad yan. Swerte ni Julian ah. Free na to, Julian, para sa'yo. Yung isang task na to. May kantas kasi pagka nagbasa ka ng... Diba? Ano pa? Dito pa. This is tama. Ito yung mali. Ginawa niya white line. Napansin agad yun ah. Dapat ito ay yellow solid double. Solid double yan kasi medyo makapal. You know, kapal yan. Solid double, hindi siya single. Iba yung itsura ng single kasi, guys. Sa ulado ko na yan eh. Ito pa, next, ito pa. Kaya lahat ng mga error, sipatin nyo para ma-fix nyo ng maayos. White lane, so short dash white. Okay? Okay, tama naman yung polygons. Next dito. Check natin yung PS. Tama. Stop intersection. Hindi ito signal ha. Ano to ng kuryente? Poste. Hindi yan signal light. Ito, mali. Ginawa niya. Hanggang dito lang ang short dash. Ito, gawin mong solid single. Solid line white. Tapos ito, hatiin mo. Yan. Gawin mong assist line. Kasi walang line, konektahin mo by assist line. Ito, naka-double solid na. Okay na yan. Yung BOC mo, huwag kakalimutan i-check kung tama. Tama naman. Ito pa oh, daming error na ito. Wasagana kayo dito kapag na-fix nyo lahat to. Kaya huwag kayong mag-alala. Yung oras, huwag kayong masyadong ma-pressure doon. Kasi, alam niyo sa sarili niyo na hindi kayo basta-basta pumipindot. Kahit titigan niyo yan para i-check niyo, hindi gumagalaw yung oras mo dyan. As long as hindi ka pumipindot ng keyboard at mouse. Ito pa, meron pa dito. Kita ko yan. Pero, may problema tayo dito, di ba? Walang intersection. So, ngayon, gagawan muna natin ito ng intersection control 1. Balik tayo control 1. Yan. Cut. And then, gawin natin tong intersection and control. Balik tayo sa control 2. Ito, i-delete natin. Since meron ng intersection, kaya uncontrol guys ha. Walang signal sign, walang stop sign. Kaya uncontrol. Yan o, pati. Ngayon, ang gagamitin natin dito, hirap tayo dito ng cut line. Para hindi na tayo tumingin dito sa categories. I-close natin itong nakahang na lines.
Yan. Ganyan dapat ang itsura niya. Excuse me. Diba? Mas masaya, di ba, pag pushback? Ngayon, diretso tayo dito sa baba. Ikot na tayo. Okay. Ito is naka-single. Ito, dapat naka-single. Ito ang itsura ng single, di ba? Single lang siya. Pero kulay dilaw yan. Kaya, nasa na yellow. Solid line yellow. Yan, di ba? Magkatugma na yung image sa label mo. Yung BOC, tsaka yung PS, dapat mabilis yung mata mo. Check mo rin agad. Tama naman, stop. Okay, gawin na rin natin yung long dash. Hindi na siya magiging di ba? Parang nag-ano ka lang, naglalaro ka lang dun sa ano. Eto pa. Ito ay kulay dilaw. And this one is a single yellow, solid line yellow. Ito kulay dilaw yan, no? Hindi yan kulay puti. Yummy! So, gawin natin siyang long dash yellow. Long dash yellow. At the same time, yung BOC tsaka PS, okay naman. Di ba? Akyat tayo, kasi nandito tayo kanina, okay naman, walang problema. Baba ulit. Diba? Ganyan kayo mag-check. At the same time, yung mga PS din sa gilid, malalaman nyo naman kung may missing PS or wala. Diba? Eto, kung nadaanan siya ng intersection at dire-diretso yung line, okay yan. Huwag nyo nang ika-cut or whatever. Okay? Nak, Diyan na tayo sa second layer ng road. Diba? Ito, mali. Cut natin to. Part na to. That's it na yummy. Tapos, kulay dilaw, yellow, solid line yellow. Tama naman yung stop, yung stop sign. Diba? Kailangan guys, samahan nyo ng bilis ng mata nyo. Kapag mag-check kayo at the same time, mag-edit kayo ng mabilis. Ito pa, this is, kahit medyo madilim guys, kita nyo naman na solid pa yung part na to. So, gawin nyo siyang solid. Solid line yellow, kung anong kulay nun siya. Yung BOC, PS, okay naman, di ba? Kulay dilaw yan, hindi yan puti. Yung mga intersection, tama naman na. Yan, di ba? Okay, dito na tayo sa baba. Malapit na tayo matapos. Okay, may POC, may PS. Laruin nyo lang. Wala namang lines na nakikita. Laruin nyo lang yung tindiki. Dito na tayo. Stop, stop. Wala akong nakikitang yellow domes. Yung yellow domes, pwede nyo makita dito sa mga gilid ng sidewalk. Since wala naman, so wala tayong ika-capture dyan na yellow domes. Tama naman yung ginawa ni previous labeler. Diba? Fast checking na. Ayan na. Tempo, ganito din yung gagawin nyo dyan sa checker side. Yun nga lang, kailangan nyo dyang mag-comment. Dito kasi sa labeler side, kailangan nilang i-fix. Nandito na tayo kanina, tapos na dyan. Check natin to. Eto, gawin natin tong solid kasi medyo mahaba na siya. Etong part na to. Solid line yellow. Diba? Eto, check nyo itong, kapag may crosswalk, check nyo syempre ilalim. Pindutin nyo. Crosswalk continental. So, tama ba? Kapag nag-R kayo, yes, it is a continental, pero may kulang. And yung BOC, check nyo, since malabo dito, okay na yan. Tama yung intersection, tama yung stop line. Eto, may nakikita ko dito. Ang pangit ng BOC dito. Mixed polygon tayo. Pwede kang mixed polygon, pwedeng control Y. Sa pag-fix ng mga ganito, kapangit na BOC. I-ano lang natin kasi mamaya magkakaroon yun ng topo error. Yung control, yung crosswalk natin, sakto na yan. Kaya di na natin yung ayusin. Small error lang yung iba dyan. Balik ulit tayo sa control 2 kasi may kulang dito. Ano yung kulang? Ito copy ka ng region line. Ito, kailangan region line pa rin to. Tsaka etong part na to. Yan. Yung mga maliliit na region line na yan, huwag niyong kakalimutan, puntos pa rin yan. Pera pa din yun. Eto, may nakalimutan dito na PS. Planting strips. Yummy! Punta tayo sa mixed polygon. Yummy! I-hide natin si grass, copy si planting strips, e-tool, fill. Diba? Tapos na. Punta ulit tayo sa transpo, control 2. So, kailangan guys, alam niyo yung mga hotkeys para mag-switch ng mga
ano dyan, mag-switch kayo ng mga hotkeys. Mas mabilis yun pag sa ulado nyo. Eto, dugsungan to natin ng BOC. Sa mixed polygon na ako magdudugsong. Kasi gusto ko tong medyo straight. Why? Mamaya, magkaroon pa yan ng, nakita mo? Naomi. Magkaroon pa to, mag-cause pa to ng topo error na not smooth mamaya. Ngayon, kakopy ko lang si BOC. Punta ko sa, hanapin ko si BOC. Okay? And then, gamit ako ng H-tool. H-tool na lang kasi since maliit lang naman to, papunta dito sa dulo. H-tool, i-trace mo lang. And then, andito na si BOC. No need mo na siyang i-merge. Okay? And then, balik tayo. Transpo. Control 2. Sana nasusundan nyo yung sinasabi ko kasi medyo mabilis yung pagkakasabi ko. Okay? Eto pa. Meron pa palang planting strips. Click natin. Hide natin. Click si planting strips. E-tool. Diba? Ganun lang kabilis. Eto pa. May nakita pa ako dito sa baba. Isama na natin para isahan lang. Control 2. Balik tayo sa control 2 kasi ito na last road na to. Since kahit medyo malabo, halata mo naman na putol-putol, may long dash pa yan. The BOC is okay. Nakita ko na ng mga mata ko. This is a stop intersection. Sakto naman yung crosswalk. Continental yung nakalagay niya. May mga region lines. Diba? Ito na nandito na tayo sa baba. Ito na yung pag-ganon. This is, ito na yung pinaka-glass. Ito yung mali na naman niya. Nako, nag-AP si Nag-AP yung last labeler. Solid line yellow. Dito ay long dash yellow. Diba? Kung ako yung labeler, hindi ko to palalagpasin. Pera to. Yung mga uncontrolled intersection dapat alam nyo kung paano yung mga tamang categories ng mga intersection and crosswalks. Okay? Ito, sakto naman. BOC, sakto. Yung mga dito, wala akong nakikitang lines, walang PS, sakto. Itsura ng Ito pa. lines. I-cut natin. Bakit? Kasi nga, eto, medyo mahaba. Hindi na to part ng long dash. Ano na to? Solid line white na to. Yung hanggang dito. Tapos long dash yung kasunod niya. Sakto yung PS, walang yellow domes. Sakto yung intersection, naka-stop. Ito, hindi ito stop line. Burahin mo yan. Okay, di ba? Naglalaro lang ako sa tilde key sa R para mag-check ng mapa. Guys, ganito kasi yung ginagawa namin kahit sa reviewer. Ganito yung pag-check. Mas mabilis pa dito yung ginagawa namin sa reviewer. Gusto nyo bang makita? Wag na. Eto, this is not P... Ay, sige, PS na to. Okay lang. Eto, wala ditong naganap na BOC. So, i-cut nyo dito sa part na to. Punta kayo sa control 1 na lang. Control 1, tilde key, and then, dito nyo i-cut. Cut, and then delete the BOC. Kasi po, wala na pong BOC dyan. Sa part na to, pababa. Wala ka nakitang BOC dyan, katisubin mo. Balik tayo sa control 2. Kasi guys, pag nag-control 2 ka, kung mapapansin nyo, hindi ganun kalag. Diba? Sobrang smooth mag-drag. Kung napapansin nyo sobrang smooth mag-drag. Tempo, checkers, kung nandito kayo, ganun din yung gawin nyo. Control 2 kayo, mag-check. Kasi ito yung ginagawa ko pagdating sa checker side. Diba? Wala ng PS. This is the last row. Last subdivision. Anong tawag dito? Anong tawag dito sa part na to? Diba? Ito na yung last. Tapos ko na yung taas. Ito na. Wala na akong makitang error. That's it. Tilde ko. Check ko ulit yung planting strips. Baka meron akong naligaw na planting strips. Meron yan. Pwede nyo balikan yung planting strips. Baka kasi may nakaligtaan kayo at meron akong nakaligtaan. This one. Punta ko sa mixed polygon. Okay. Grass. Berland. Sige, para mas mabilis, baka kasi may nakaligtaan ng planting strips, ganyan yung gawin nyo. Punta kayo sa mixed polygon and i-check natin kung meron pa bang natitirang planting strips. Ang planting strips andito. Mango. Diba?
Kaso medyo mabagal kasi guys, kaya pumupunta talaga ako ng transpo control tool para mas makita ko si planting strips kung may missing or wala. Alam niyo naman dyan, di ba, kung may sidewalk and meron sa sidewalk and road, may pagitan ng mga parang taniman. Planting strips ang tawag doon. Di ba? Fast checking lang tayo, baka may nakaligtaan tayong planting strips. Eto, ginawa niyang planting strips. Okay lang. May ano naman doon. May sidewalk. Pero dapat hindi na nga yung planting strips. Pero okay lang. Yan na. Small error lang naman yon. Hindi na yan i-push back. I think. Diba? Wala akong nakikita. Naayos na natin si planting strips. Pwede na natin itong ipasa. Ngayon guys, diba hindi ko pinansin etong comment. Ngayon, i-check natin kung nagawa ba natin. Diba? Nagawa natin, diba? And at the same time, na-recheck na natin yung buong mapa. Ibig sabihin, wala na tong error. Wala na. Diba? Kahit i-zoom out ko, wala na. Ito, nabago ko na lahat ng yan. Ngayon, Control A na ako. Pagka-Control A, space bar, pag nag-not responding, hintayin nyo. Huwag kayong mag-click ng kahit ano, di ba? Wala akong topo, meaning ready to submit na, and yes lang. Ando na, na-submit ko na. Anong mahirap sa pushback task? Di ba madali lang, guys? Nakuha nyo ba? Sana nakinig kayo muna, ha? Huwag muna, sana hindi muna kayo nag-task, nakinig kayo. Kasi sobrang laki, baka malaking tulong yun para sa inyo, yung dinemo ko. Okay ba? May tanong. Ayun, yun nga lang, nag-unsync. Pag ganito, you have unsync, Alt-S lang. Alt-S and then try ulit natin Control A. Kung walang problema sa neighbor, magsasubmit to. Since you have unsync text, ganon, ang lumabas na message, Alt-S nyo lang and then submit ulit para masubmit siya. Uy, bonus ko na yung Julian, ha? Ayaw nyo ng IDs nyo, eh. Okay ba? May tanong ba? May tanong kayo, guys. O, diba? Napasa ko na, Julian. Libre ng tas yung... Tingin nga ako. Nakakalima ka pa lang, eh. Why? Bilisan mo, ha? Bilisan mo. Bawi kayo dito sa pushback. Dahil sabi ko sa inyo, pag pinulido nyo ng ayos yung pushback, at hindi na yun, na-approve na yun ni checker, lahat ng na-edits nyo doon, bayad na. Ha? Kahapon lang. Okay, sige lang. Tanong. Check ko nga. Ma'am, yung humps, isa lang naman, di ba? Oo, hump. I-hump nyo lang yung humps. Hump nyo lang na category sa traffic sign. Wala ba kayong tanong? Yun nga lang, wala akong topology error na pinakita kung doon kayo nahihirapan. Kung gusto nyo, pahinga ko ng ID na may topology error, exit ko na itong labeler. Pupunta ako ngayon sa checker side. Dito naman tayo guys, try tayo sa checker side. Same lang din yung rules. Pwede naman ako mag-edit and pass dito sa checker side. Pero sa tempo, checkers, iba yung ano nyo ha, iba yung workflow sa tempo ha, sa mga checker side. Kasi kailangan nyo dyang mag-push back or gumawa ng comments. Kami lang yung pwedeng ang mga checker side guys lang ang pwedeng mag more than 2. Pero pagdating sa labeler, 2 ID lang yung pwede dyan sa inyo. It is mandatory. Yung sa madaming ikakat, ano yung key para madaming maano, ma'am? Ano madaming maano? Madaming maano. Sa madaming ikakat, yung dire-diretso kong kinakat, S-tool. Wait lang. Ito daliri, ninamnam. Ito yan. Yummy, come here. Mango! S-tool yun. Ito dapat mo. Kanya, wait lang. Kita tayo sa transpo. Wala nang lalabas na namin.
For example, dito, magka-cut ako dito ng mabilis. Yun ba yung sinasabi mo? Okay. Naomi, no! Ang gamit ko Stop! doon, S-tool. S-tool, para ako nagzizigzag. Ginagawa ko lang zigzag and letter T for cut and then yun na. Select mo na. Shift key para mag-select ng lahat, di ba? Na-cut mo na yun. Even sa polygons, ganun din yung ginagawa natin. Lalo na kapag, kunyari, punta ako sa control. O yan. Dito tayo sa walang ano. No. For example, eto, ginawa natin intersection. S lang and then T. Para ka nagsizigzag. Pwede nyo, kapag sobrang madami kayo ikakat na kailangan nyo ikat, ganyang technique ang gawin nyo, mas magaling yung makat. Letter T and then space bar, di ba? Nakat nyo na ng marami. Shift key para mag-select. Select nyo muna yung label and then bago kayo mag-hold ng shift para ma-select nyo na lahat ng dapat nyo i-select and then isahan na lang kung gusto nyo babaguhin nyo siya ng markings para isahan lang. Mas mabilis yun kaysa okay, isa-isa nyo, isa-isa select, tapos change, isa select, tapos change. Nakakabagal yun, syempre. Ano pa? Ano pa yung gusto nyong malaman? Tanong kayo guys, para alam ko kung ano yung, saan kayo, anong gusto nyo. Yung sa topology, try natin dito sa checker side kasi minsan meron ditong topology. So again ha, uncheck nyo muna si neighbor files para dito lang. Ito lang yung uncheck nyo. Yung tapat ng neighbor files para hindi ganun talaga. Lalo na kapag sa land kayo mag-check. Control 1. Same pa rin yung ginagawa ko sa checker side pero mas more on, mas mabilis. Pero ayun nga, try nating mag-edit and pass dito para makita nyo din. Ganun din kasi yung ginagawa sa labeler side. Okay? Okay, ulit balik tayo. Start, control 1. Bakit ganun? Okay, naka-final result kasi. I-check lang natin yung mga unpaved and missing markings kung meron dyan. Okay, tama naman. Ang chine-check ko dito is yung mga nasa labas ng road, ha? Hindi ako nag-check sa road. Eto, since eto grass, kaya naka-unpaved sports ground. Maraming nagkakamali sa mga sports ground na yan, hindi nila ina-unpaved. Diba? Eto, hindi naman to. Hayaan nyo lang yung mga nature categories. Kung ano man yung nature, kung ano man yung category niya dyan, wala tayong makailan dyan. Tama naman. Control 2, para mag-check na. Tree canopy, okay naman. Transpo, control 2. Nasa transpo, control 2 na ako. Ngayon, check natin. Tama naman, may PS. Kasi guys, pagdating kasi sa kahit sa rev, mabilis kasi yung pag-check namin dito. Kaya dapat talaga sa ulado mo na lahat. Lahat ng kulay, lahat ng markings, lahat ng case, dapat sa ulado mo. Eto, yung kanina, binagalan ko lang sa part nyo ng labeler. Kasi sa labeler side, kailangan medyo, medyo slowly but surely. Slowly mag-check, pero mabilis mag-edit. Ganon. Para sure lang kayo na wala kayong maliligtaan ng mga errors. Yung mga ganitong domes, siguro i-fix natin. Sobrang pangit. Ito. Pwede namang S-tool lang. Or F-tool. Gusto nyo F-tool para mas pantay, di ba? O. Ayan. Okay na yan, kahit hindi nakasnap kasi ando naman siya. And then, balik tayo sa control 2. Nag-edit and pass ako, ha? Naomi. Ito, yung mga BOC, okay lang yan. Ito, guys, ha, this is a refuge island. Yung mga, kita nyo yan, may crosswalk, di ba? Tapos, meron ditong parang crosswalk, tapos may domes. Ang tamang category dito is refuge island. Naka-overlap siya sa pavement and raised median. So, kung may nakita kayong ganito, baguhin nyo. Since okay naman, tama yung ginawa ni labeler. Ito, sakto naman yung BS, nabago niya. Long dash, year line. Ito, may kulang siya dito. Ito, tama. Vegetation, naka-raise, di ba? Ito, may kulang dito. Kailangan nyong lagyan ng cut line pa dito sa part na to.
Okay? O di kaya dito, diretso natin. Kasi hanggang dito yung road boundary. Kung hanggang saan yung road boundary, dapat hanggang doon yung inyong cut line. Eto, check natin. Anong nangyari dito? Okay, nilagyan niyo ng cut line. Okay lang din naman kahit eto, hayaan na to. Pero kahit isa lang dito. Kasi bakit guys? Eto, yung nasa intersection, kahit isa lang dito, okay na yan. Kasi nasa intersection naman siya. Pero, okay na rin to kasi ang sabi doon sa common errors natin, ignore na kahit hindi ganun Ligo na. kapantay or straight yung mga cut lines natin. Ang mahalaga dyan is na-close natin yung region. Region, yung mga lanes. Ganun. Eto, naka-yield line, naka-sakto naman, naka-assist line. Okay. Diba? Eto, tama. Guys, kahit hindi ko pindutin, malalaman ko kung tama yung mga lines nila. Sa itsura pa lang, nag-R lang ako until BT pag nag-check. Diba? Eto, sa mga crosswalk lang ako medyo nagpipindot kung tama. Kasi minsan, ano yan eh. Ang tawag dito. Eto, may nakalimutan pala ako dito, sorry. Domes. Huwag niyo kakalimutan syempre si Domes. Swimming time, Naomi. Dapat pala dito na lang sa transport station. Ano sa paa mo? Wala, nangyari sa paa niya. Control 1. Control 1 tayo sa transpo. Naghang na. Kapag masyadong mabilis, ulitin nga natin. Okay. Control 1. Okay. Ayaw gumawa na ng tilbiki. Ayun. Kuha lang tayo dito ng domes para hindi na tayo maghanap dito sa category. And then, H-tool. H-tool para makapture si domes. May nakita rin ako kanina ditong domes sa baba. Eto. H2 lang din. Snap natin dyan. And then, go. And then, balik tayo sa control 2. Ang pinapakita ko sa inyo guys is checker side. Pero hindi ako nagko-comment. Nag-edit and pass ako. Dito, may mali dito. Anong mali? Sa tingin nyo? Sige nga, sagutin nyo ako guys. May mali dito. Isang tingin ko pa lang. Anong mali? Kayo nga sumagot. Anong mali? Dito sa part na to. Wait lang. Raymond. Assist line. Pwede? Ano pang mali? Mali dito guys. Regarding sa pedestrian lane po, medyo may confused lang din ako. Anong confuse mo sa pedestrian lane? Yung mga crosswalks? Eto, crosswalks yung ginaganon mo, di ba? Ano ang confused ka doon? Some part. Ma'am, tilde po ba kayo nag-edit ng BOC? Tama po ba doon? Yes, Pobi, Pebi. Di ba ganito, tilde ka para mas makita mo kung sakto ba na. Kasi pag dito, yung naka-on yung label, yung nakapal yung kulay, hindi mo masyadong makita yung pinakang ilalim. So, nagtitilde ako para mas kita ko yung ilalim. Yung tilde ginagamit ko lang para mas malinaw, makita ko agad yung image sa ilalim, yung real image ng ating road. Pero syempre, dito rin ako nag-fix. Pwede kang mag-fix sa mixed polygon, pwede kang mag-fix sa transpo stage 1. Kung ang BOC mo is nandito sa labas, ang error, mixed polygon ka pumunta. For example, dito, nakaganito kasi yung iyong, sabihin natin nakaganyan si BOC. Ang mali, nandito sa outside ng road. Sa mixed polygon ka pumunta para gamit ka lang ng Z-tool, repair tool para ma-fix mo siya. Diba? Fix na yan. Kahit magtildiki ka, fix na yan. Pero kung ang error mo is nandito sa loob, for example dito, nakaganyan sobrang shifted or sobrang hindi accurate. Kung nasa loob ng road yung
error mo, pwede ka namang sa transpo control 1 mag-fix. Kung pagdating sa sa POC or kahit sa anong polygon. Basta nasa loob ng road, control 1 sa transpo. Pero kung nasa labas yung error, sa mixed polygon kayo mag-fix. Diba? Gumagamit lang ako ng mga repair tool. Intersection, mid-block. Mid-block. Oy, pwede, mid-block, no? Pero hindi yan mid-block. Hindi yan magiging mid-block. Tama yan na continental. Anong mali? Intersection? Anong intersection region? Bakit magkakaroon ng intersection? Virtual. Uncontrolled? Virtual. Naghuhulanan man kayo. Mali. Dapat nag-assist line? Yes, dapat may assist line. Pero bakit magkakaroon ng assist line? Virtual. Virtual, bakit virtual, Grace? Sabihin niyo sa akin yung reason ng mga sinasagot niyo. May pavement? Anong pavement? May dalawang median. Kasi, anong gagawin sa dalawang median kung may dalawang median, Lawrence? Wala kasing intersection, kaya need assist line. Oh. Okay, tama. Walang intersection, tapos nag-cut line. Pwede, tama yon. Pero meron pang isa. Meron pang isa, yung pinakang sakto. Gusto ko yung sakto. In between two median, ma'am. Tapos may intersection. Okay. Ano yung intersection? Bitwa. Sige na. Mukhang nagigets nyo na. Tama yung mga sinasabi nyo. And this is yung pinakang totoo. Tama si Lawrence. Eto guys, magkakaroon dapat dito ng virtual intersection. Pag gagawa kayo ng virtual intersection, ganito yung cut. Ang cuttings dapat kasama yung pinaka dulo ng medians nyo. Median to. Walang naganap na totoong intersection. Bakit? Etong nandito sa gilid, this is not a road. This is a long driveway parehas. Meaning, yung road natin ay isang straight. But, merong median dito sa gitna, may median dito sa gitna, and open tong part na to. Paano mo nasabing open? Ayun, no? Pag after ng median, open siya. Hindi naman naka-close tong part na to. Yung lines dito is open, hindi yan naka-close. Kung nakadire-diretso yung solid line dito, walang magaganap na virtual intersection. Pero since naka-open etong line na to, magkakaroon po dyan ng virtual intersection. So, punta kayo sa control 1 para ma-fix and cut lang natin pag ganito. Para ito, gawin natin sa intersection virtual. Ganyan dapat yung mangyayari. Ito yung dapat na tama. Ngayon, punta tayo sa eto, sakto na yan. Since, meron namang nagkaroon ng intersection, okay na yan na hindi siya, na continental to, hindi siya mid-block. Okay, ang mid-block kasi guys, is kapag talagang road lang. Pero kapag may virtual, okay na ginawa niyo siyang continental. Okay? Control 2, kasi may mali. Tama yung sinabi nyo. Hindi dapat magkakaroon ng cut line dito. Ano ang tama? Assist line ang gamitin nyo. Dugtungan nyo lang tong, eto lang yung dudugtungan nyo. Okay, eto tama. Ginawa nyo na tong assist line. Pero dapat nga hindi to assist line. Eto is still a white line. Hindi lang masyadong kita, pero dire-diretso yan. Diba? Tama yung region line. Ito lang yung gagawin nyo ng assist line. Okay na yan. Ito lang. Wala na kayong ididikit yung tipong ganito, diba? Kapag virtual. Huwag nyo nang ganituhin. Bakit po? Kasi, andito na yung hati. Ibig sabihin, kapag dito ka nag-close, etong sasakyan dito,
pwede siyang mag-U-turn papunta dito. Etong sasakyan dito, pwede siyang mag-U-turn dito or di kaya papunta dito. O di kaya, pwedeng pumunta dito, papunta dito sa kabilang lane. Di ba? And vice versa. Ganun din dito sa kabila, sa baba. Ito, pwede siyang pumunta dito. Okay? And pwede siyang mag-U-turn papunta dito sa kabilang lane. Bakit? May butas dito sa gitna na to. Pwede siyang pumunta dyan. At the same time, ganun din dito sa kabila. Ganun din dito. Pwede silang lumusot dito sa gitna na to. Pero, pagdating sa closing, pwedeng eto lang yung lagyan nyo ng assist line. Wala nang iba. Pwede na yan yung ganyan. Okay ba? Kasi kapag nag-control S, control G tayo, ito ang hindi namin na isama sa inyo. Pero merong ganito. Kapag nag-control S, control G, papakita ko sa inyo. Ganito dapat yung magiging itsura ng mga regions natin. May mga kulay yan. Ibig sabihin, kapag nagkakulay yan, naka-close na yung region. Control 1 nga tayo. Ay, hindi pangit. Ganun din pala. Open natin si final result. Kapag nag-control S, control G, ganyan yung magiging itsura. Dapat magiging close to. Pero kahit nga hindi na to, hindi nga kita yung ginawa natin dito na closing region eh. 'Di ba? Pero sa task natin ngayon, hindi yan importante. Kaya nga yung close region properly, hindi na yan importante. Kahit hindi ganon naka-close, okay lang. Pero yung mga ganito, huwag nyo kakaligtaan. Kailangan ma-close mo itong dalawang line na to na hindi man connected. Okay? Kuha ba? Kuha? Tama. Very good. Very good yung mga ano nyo. Pero eto ha, pwede itong maging cut line. Hayaan nyo na kung naka-cut line itong mga to. Ito lang ang nilagyan natin ng assist line kasi medyo doon may mali. Acceptable na yung iba dyan. Okay? Saan na ako? Okay, eto. Eto guys, baka magtaka kayo. This is a painted median. After nung median na yon, nung raised median, nagkaroon ng painted median. Dapat pagdating sa polygon, may painted median. Pagdating sa lines, meron siyang solid double kasi solid double yung line niya. Kuha. Ito, sakto naman, ginawa niyang kung yung mga cut line niya is nagdoble-doble, dapat ito, wala na tong cut line. Kasi, dapat ito, naka-connect dito. Diba? And si stop line mo, huwag nyo i-overlap kahit anong line ka stop line. Para hindi mag-duplicate yung mga lines nyo. Ito, sakto naman. Ito, ang tama. Kanina. Diba? Sakto na yan. Ito yung tama kanina. This is a mid block. Bakit? Walang magaganap na intersection dyan kahit virtual. Isang road lang yan. Pero nagkaroon ng crosswalk dito. Kaya mid block siya. Since okay naman yung may domes, may region line, yung mga BOC and planting strips sa gilid is okay naman. Yung mga lines natin okay. So, wala tayong nga ayusin dito. Yun lang yung nakita kong mali. Diba? Ito lang yung road na nakita ko. Ito pa yung isang road. Ay, ba't nawala? Andito yung isang road, diba? May mali agad, diba? Planting strips. Mixed polygon agad tayo. Kung nasa, kung nasa labeler side, mixed polygon. Tapos, pindutin mo sa planting strips. Letter E for feeding tool. Diba? Check natin. Tama na yung iba. Balik tayo sa transpo, control 2. BOC, tama. Tama yung lines. Okay. This is intersection and control kasi meron pa ditong road sa neighbor. Check na natin si neighbor. Wala pa yung neighbor sa kabila. Pero ito, ginawa niyang uncontrolled kasi I think this one is a road. Kahit dito is
long driveway. Pero since hindi nga natin, kahit i-open natin si neighbor, hindi natin makita yung neighbor dito kasi hindi pa siya tapos. Kung eto ginawa niyang long driveway, magiging virtual intersection to. Pwede niya tayong i-report as virtual intersection since hindi nga natin makita si neighbor kung ginawa niya ba tong road or what. Hayaan lang natin na naka-intersection uncontrolled. Kasi magkakaroon dyan, kung ito is road, magkakaroon po dyan ng intersection dito sa gitna. Diba? Ganun kayo mag-analyze. This is a painted median, guys. Ito, this is not a intersection virtual. Sige nga, hindi siya dapat maging virtual intersection. Tama ba ako? I-justify nyo nga. Bakit hindi kailangang magkaroon ng virtual intersection dito? Ano oras na yan? Kasi may solid line. Okay, very good. Nasagot agad ni Benedict. Guys, hindi pwedeng magkaroon ng virtual intersection kung yung median na kasunod ng median na lines is solid line. Kung naka-dash line, pwede. Kung walang line, pwede. Pero since ang kasunod ng median mo is solid, so eto, gagawin lang natin tong road. Huwag nyong gawing virtual intersection. Kuha ba? Ang mga sports pa din playground, di ba? Yes, pwede mo nang gawing sports ground, yung mga playground. Ina-accept na rin naman yun. Di ba? And yun lang yung nakita ko mali. Ito lang yung road, tsaka ito. So, ito, ginawang long driveway. Since nasa checker side ako, may BOC na dyan. Nagawa naman ni labeler. So, okay na. Isasubmit ko na to. Kasi, wait lang. Hindi ko muna siya. Diba? Hindi ko siya masubmit. Kasi may please fix topology errors daw. So, yung ibig sabihin nito, may topo error tayo. Hindi natin ito pwedeng isubmit. So, ang gagawin natin, i-fix natin to, ha? Okay? I-click na natin si neighbor files. Check. Eto. Sa mixed polygon, tandaan, mixed polygon kayo palaging mag-fix kapag ang topology is nasa land. Lahat ng 0, kailangan nating i-fix. Pero itong land number 2, kapag may number 2, hindi na natin yung kailangan i-fix. Etong 4 lang na naka-0, yung i-fix natin. So, boundary error, hindi lang magkapantay. Ang ginagawa ko dito, guys, kiniklik ko lang and ina-adjust ko yung line. Wait lang, ayaw mag-adjust. I-delete natin si points, number 2. Pwede, ayaw ma-delete, di ba? Usog natin yung mga points. Usog lang. Yan. Mawawala na yung topo dyan. Bakit? Parehas naman na kayo ni labeler Ay, ni neighbor mo. Ito na yung cellphone mo, Ben. Boundary Full bar. error lang o yung boundary, boundary corner nyo yung magkaiba. Since inayos na natin, eto pa. Ayun. Dito, may mali. Si neighbor, hanggang dito yung BOC niya, tsaka road. Raise median. O, diba? Siya yung mali. Meaning, kapag ganito, guys, this is the time na pwede tayo mag-report. Paano mag-report? Kapag ganito, ha, alam nyong mali si neighbor, baka naman, ay, para hindi na ako mag-report, gagayahin to. Guys, mali. Tignan nyo naman. Hindi naman na talaga to road. Ano na to, oh? Oh, this is a raise median. Ang BOC dyan, hanggang dito lang. Mahuli. Dito lang yung BOC, oh. Hanggang dito. Etong maputi na to, pavement na to, raise median na siya. Ang nung ginawa ni, diba, sa kanya, naka-raise median nga yung ibaba. Pero pagdating dito, ginawa niyang BOC. Diba ang pangit, tignan? Pag ganyan yung BOC niya, oh. Tapos, diba? So, ngayon, i-report natin siya kasi mali siya. Hindi natin to gagayahin kasi nga mali. Report natin.
check nyo dito sa report. Click nyo tong parang battery sign report. Gawa kayo ng parang box. Spacebar. And then, gawin yung letter B. Hanapin nyo si fixed boundary issues. Yun lang ang i-check nyo. And then, okay. Hanapin nyo si report files. Under ng report files, kahit habaan nyo pa yan, may .report dyan. Right-click and submit report. Hintayin nyo ma-report siya. Mawawala yung kapitbahay nyo kapag na-submit mo na yan i-report. Diba? Nawala na si kapitbahay. Ngayon, check muna natin itong mga natitira. Okay? Na kay neighbor na nireport natin. Tama naman yung sa atin. I-check natin. Baka naman tayo yung mali. Okay, tama naman yung sa atin eh. Siguro dito, medyo iusog lang natin, di ba? Hindi siya ganun kapantay. Gamit tayo ng Z-tool, iusog lang natin dito para mamaya si neighbor, siya na lang yung mag-a-adjust. Di ba? Pati dito, usog na lang natin, di ba? Mas maganda, di ba? Draw accurately ang ginawa ko. Eto, hindi na. Okay na yan. Acceptable na yan. So, ngayon, eto na. Tama naman tayo, di ba? So, na-report na natin si neighbor. Try nating mag-control T kung meron pa bang error. Tsaka lang ako gumagamit ng control T para i-check kung nagawa ko na ba or may error pa dun sa mga topology errors. Since wala na, ready to pass na to. Control A, submit. And dun nagtatapos yung ating excuse me. Doon nagtatapos yung ating Since nagkaroon guys ng ganito, kasi nga eto, hindi mo agad masasubmit ng first submit. Kailangan si number 2, hindi natin inaayos pero pwede natin siyang isubmit ng 2 beses. So kapag nagkaroon ng pop-up message, Control A submit ng ulit ng 2 beses para mag-submit na siya. Diba? Kuha ba guys? Nakuha ba? And yun lang naman yung kailangan yung malaman. Diba? Ito na, stop na tayo kasi it's already lunch time. Nakuha nyo ba guys? May natutunan ba kayo? Checkers, tempo, ganun din yung gagawin nyo ha. Pero sa mga tempo checkers, minimum of 3 comments. Make sure nyo na kapag magko-comments kayo, is mga big error yung ko-commenta ninyo. Kasi kapag mali-mali yung kinokomenta nyo dyan, mapapagalitan kayo ng manager. And tatanggalin kayo sa pagiging tempo, ibabalik kayo sa labeler side. Okay? So, ganun lang. Yung ginawa kong process sa labeler na pag-check is ganun lang din yung gagawin nyo dyan sa checker side. Yun nga lang, kailangan nyo lang talagang mabilisang mag-check. Huwag din kayong sobrang tagal. Siguro marunong naman na kayo mag-pushback, di ba? Mga tempo na nandito. Hindi ko na kayo tuturuan ng pushback. Pero yung speed and workflow nyo, ganun na ganun lang din yung gawin ninyo. Huwag nyo na lang gayahin yung edit and pass ko. Okay? Kapag sobrang daming nakita kayong big error, pushback. Pero kapag kuunti lang naman, i-edit and pass nyo na. Okay? So, yun lang naman guys. Sana itong mga yung mga sinend ko kanina ng mga ito, mga slowest. Pati yung mga nasa 30. Nireport ko na guys yung sa query mamaya. Baka maayos na rin para makita nyo yung queries nyo sa site. Pero etong mga to, make sure ninyo na mababawi nyo yung task ninyo, yung speed nyo para hindi kayo mag-block. Pag hindi nyo nabawi, especially itong 4 na to, Abdel, Ronnie, Ladyline, and Juicy, I'm sorry, pero bukas, hindi na kayo makakapul ng pushback task. Magpapahinga kayo hanggang sa matapos namin yung tab. Okay? So, dun sa mga nakita ko naman, nag-improve yung mga speed nyo. So, keep on improving lang. Good job kayo dyan. And yun na nga. Huwag kayong mag-alala lahat ng yan. And yung mga
nakakadami ng mga tasks, edited, bayad lahat yan. Pero yung iba dito na nakaka-less than 10 lang ng sa loob ng task, sa loob ng isang tab na to, yung tab 5392, kung less than 10 lang yung nagagawa nyo sa lahat ng task na yan, sa isang tab na yan, huwag kayong umasa na makakapag-sahod kayo ng malaki or baka hindi nyo pa mahabol yung 1.5 minimum natin. Okay? So, huwag kayo magtaka, ba't hindi ma'am ako nakasahod? Ba't ganito lang sahod ko? Tignan mo kung ilan lang yung ginawa mo. Nakarami ka ba? Baka naman less than 10 lang yung nagawa mo. Tapos, puro pushback pa yun. Wala ka talagang sasahurin doon. Or hindi ka man lang makaka-withdraw kahit minimum withdrawal. Ang hangarin nyo dito guys, since nasa trabaho kayo, is makapag-withdraw man lang kayo every sahod. Kung part-timer lang kayo, dapat alam niyo sa sarili nyo na hindi kayo magiging katulad ng full-timer na masisipag. Pero kung part-timer kayo na masipag, at the same time nakukuha nyo yung workflow and yung speed, nakakapag-output pa rin kayo ng marami kahit part-time. Guys, hindi kayo dyan dudod. Makakapag-withdraw at withdraw kayo. Maraming part-timer dito, every sahod nakaka-withdraw. Mas malaki pa nga minsan sa full-timer. Okay? So, walang rason na wala dapat akong mapapakinggan sa susunod na sahod kung bakit hindi kayo nakasahod. Every time na lang nagkakandak ako ng meeting, pinapaliwanag ko yan sa inyo. Kapag free akong mag-chat, pinapaliwanag ko yan sa inyo. So, wala kayong irarason sa team natin dito na hindi nyo alam bakit mababa yung sahod nyo. Bakit hindi po ako nakasahod. Okay? So, yung sahod nyo guys, kayo yung gumagawa, hindi ako. Hindi ang checkers nyo. Kayo mismo. Kami, nagtuturo lang kami, nasa sa inyo kung i-a-apply ninyo or i-improve nyo yung mga skills nyo dito. Guys, sobrang sulit. Sa isang tab ng transportation, merong nakaka 20K ang sahod dyan. Sa isang tab lang yon. Eh, marami tayong tab. Papakita ko sa inyo yung ginawa nating tab ngayong cut-off. Ito yung ginawang tab ng crowd. Yung 5391, natapos na natin yan. What if ikaw na labeler, naka 20,000 ka dyan. Tapos, ngayon, sinama niya sa tab, sa cut-off, sa susunod, itong 5392 na naka 20,000 ka rin. So, magkano na? Kapag pinagsama mo to, meron ka ng 40,000 sa dalawang tab lang. Kung sobrang sipag mo, tapos nakukuha mo yung workflow, nakukuha mo yung tamang diskarte, di ba? Sobrang dami. Yung mga nakaka 20,000, nakaka 500 tas yung mga yan. Sa loob, sa isang tab na yan. Ganyan yan. And yung may mga pumapalo din naman dito sa atin, yung mga nakaka 10,000 plus sa isang transpo. Hello, kung nandun kayo, di ba? Masalita ka. Di ba? Yan, gayahin nyo sila. At pwede pa ninyong mas higitan yung mga yon. Kung nagsisipag kayo, kung pinapag-aralan nyo yung tamang mga teknika, diskarte. Guys, hindi scam yung trabaho natin. Paldo kayo dito, basta marunong kayo. Marunong kayong umintindi, makagets. Pag-aralan, turuan yung sarili nyo. Okay? Kayo yung magagawa ng sahod nyo, hindi kami. Tapos, meron pa tayong center line na hindi pa yan binayaran. Tapos, yung neighbor connect, center line din yan. Okay? Yan yung mga trinabaho natin. So, sana etong mga trinabaho natin mula noong 16, sana pumalduman lang kayo dyan kung kayo nagsipag. Okay? So, yun lang guys, ang masishare ko. Thank you again. Yun, lunch break na tayo and then bawi kayo mamayang hapon ha. Sa mga hindi naka-attend, panoorin nyo na lang yung videos na to mula umpisa hanggang huli. Para mas magkaroon kayo ng idea. Huwag tamarin. So, yun lang guys. Thank you. Pwede pasilip ng ibang payroll.
Mahirap. Hindi ko alam. Iba kasi yung ano doon. Bawal kasi yun guys, ipasilip sa inyo. Dati nasisilip yun ng checkers, ngayon hindi na pinakita. Wait lang. Try kong hanapin. Oy, i-ano mo na, Raynel ha. Stop mo na yung ano natin. Stop. Okay, thank you.